So ito po papakita ko po paano po gawin yung bell siphon. So yan po yung naging result po mga kabakyard at naging successful po ito. So stay tuned po kabakyard hanggang sa dulo ipapakita ko po detail by detail po. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So ito yung DIY natin mga kabakyard. Medyo takilid pala siya oh. So ayos ko lang yan. So gawa ko ng bell siphon ko. So ito ay 1/2 lang. Tapos nilagyan ko siya ng reducer. Pinainitan ko lang tsaka para hindi masyadong magbaba. Tapos lagyan ko siya ng non-sag epoxy. So ito yung ating T. Not T, ang ating elbow dito ito sa baba. Yan natin dito sa baba ito. Itong elbow. Ganyan. Ito yung stand niya, no? Stand. Ito yung bell. So, nakita niyo yung bell ko. Tsaka ito yung media guard. So, para hindi papasok yung mga maliliit na mga bato. So, yan po kaliit yung mga butas ko din. So, makikita, subukan natin. Ang nilagay ko is itong cup ng lagyan ng juice, ano? Kasi wala tayong makita na pwedeng i-cup natin dito. So, itatry natin kung magana. So, kung magana, okay na ito. Kita nyo yung sa baba niya. Ito yung principle niya eh. So, may butas. Konti. So, paglagay dyan, yung water, dadaan dyan sa ilalim. Tsaka papunta doon sa taas. Tsaka doon sa pipe. Doon siya lalabas. Itong media guard, ito yung magiging protection para sa mga bato-bato. So, lagay tayo ng tubig. Susubukan natin mga kabakyard kung gagana ito. Lagyan ko siya ng water. Maganyan po yung resulta niya kabakyard. So, from pump, going there sa taas. And then, kasi meron mga bato. Ang bato natin at saka mga ugat ng mga kangkong ay magiging filter. Para po pagbalik din sa baba ay malinis na yung water. So, yan po yung magiging setup ko backyard ng aking backyard aquaponics. So, ito po yung part 2 natin, no? Hindi nyo po nakita kung paano po i-cut niyan, paano po yan linisan kasi from ano yun, glue. Nasa part 1 po yan. Lagay po ako ng link dyan. So, ginawa ko po backyard, gumawa po ako ng fish po sa aking backyard pond doon sa kabila kasi meron siyang mga baby. So kumuha po ako ng 18 pieces po na dala ko. Actually 19, yung isa po tumalon na patay. So ganyan po sila kaliit ka backyard nang nakuha ko sila. At dinala ko sila sa aking bahay. 20 minutes travel para po madala lang sila. Yan po, lagay po namin sa silupin ng asawa ko para po madala doon sa bahay namin. Medyo malayo-layo pa, nagabihan nga kami eh. So, yan po, yun sila. Dumating na kami, nakarating na after 20 minutes. Karating na kami sa bahay. At saka ilalagay po dyan sa pan. So, kung ilang araw ko sila stay ka backyard, yung aking pan is walang water, 3 days. With water, mga 2 days. And then, hinintay ko po hanggang maglumot po siya, mag-algae. So, kasi yung algae, magiging pagkain din po yan ng tilapia. So far, kabackyard, yan po yung mga fish na nakuha ko. Plano ko sana maghito, kaya lang wala pa tayong hito na available. Kaya yan lang muna. So, susubukan ko po yan, kabackyard. Ang isang benefit po ng backyard fish pond na ganyan ay yung water niya ka-backyard, pwede natin pandilig sa ating organic
garden. Kasi rich in ammonium, merong ammonia. So, converted to nitrate and nitrite, magiging ano po yung sa plants helpful. So, dyan po ako kumukuha ng aking pandilig ka-backyard at i-replace ko lang din siya ng tubig. Pero yung dilig ko dyan talaga galing kasi mas beneficial po yung ammonia para sa ating mga tanim. So, yan po, nilagyan ko. Bago ko nilagay dyan, babad ko muna siya ng 15 to 20 minutes before ko siya pakawalan. So, after 20 minutes po, or 15 minutes, pinakawalan ko na po yung fish namin. Yan na po yung magiging resulta niya ka-backyard. So, natuwa din sila. Yung malaki ka-backyard, yan yung tumalon. Tumalon siya, namatay tuloy, hindi namin nakita. So, nilagyan ko din siya ng water cabbage. And I will keep update yung ka-backyard. Ito po yung pinapakita ko po kasi part po ito ng gardening, organic gardening. Kasi yung water niya ay atin ding fertilizer. Yung ipot nila magiging fertilizer po. Hello ka-backyard. So ito na po yung part 2 po natin. No? So kasi hindi ko pa ito magagamit. Dahil kunti pa lang yung fish natin ka-backyard. Hindi muna ako magamit ng pump. So nilagay ko dito, meron akong 18 po na tilapia. So ang purpose po nito ay para po may pandilig tayo sa ating organic gardening. So yan po, nilinisan po natin yung ilalim niya. So makikita nyo ka-backyard, yan po yung dumi ng tilapia. So ganyan po karumi ka-backyard yung tilapia natin, no? Yung pond nila. So yan po ay pandilig natin sa ating mga halaman. Kasi sila po yung part sa fertilizer po nila. So sa susunod po, kung makakuha po ako ng hito, doon na po ako magamit po ng pump. At ipapakita ko din po yan sa inyo ang part 3 po ng ating backyard aquaponics. So nilagay ko po ka-backyard, ganito lang po. Pinalibutan ko na lang siya ng kangkong. So para po meron tayong makain at ipakain din sa kanila. And then para po from time to time, at least once a week, malinisan itong loob para hindi din masuffocate yung ating mga tilapia. So if you want to learn po, nandito po yung part 1 kung paano po i-prepare, paano po yung cutting at saka yung tamang paraan para po malinisan ito kasi glue po ang laman nito ka-backyard, no? And then paano po siya i-prepare po. So watch it po, lagay ko po yung link dito. Meron po tayong mga playlist dyan po sa ating YouTube channel. And please continue to subscribe po ka-backyard. Meron din po akong backyard farming Facebook page. Doon po yung mga update ko po, no? Na mga update, yung mga short update sa aking mga ginagawa sa backyard farming. Andun po sa Facebook. Lilink ko po dyan sa description para po makafollow po kayo sa Facebook page natin para makasubaybay po kayo about sa backyard farming, yung mga update po natin, no, ng mga ginagawa. So that's it. See you and God bless you po.